posibleng magsagawa ng impeachment proceedings kahit na nakabreak ang sesyon ng Kuso. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero ng impeachment ay hindi isang uri ng sesyon na dapat sabayan ng kanilang counterpart sa Kamara. Ngunit giit ng Senador, depende pa ito sa mapagpapasyahan ng impeachment court. Hindi naman tiyak si Escudero kung may sapat pang oras ang Senado para dinggin ang impeachment dahil ilang sesyon na lamang ang Nobyembre at nalalapit na rin ang 2025 national and local elections. Oo, dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, na malaking kung, yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. Samantala, wala namang ginagawang paghahanda o pagpupulong ang Senado hinggil sa nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maghahanda lamang daw sila sa oras na may akyat sa kanila ang reklamo. Ngunit dagdag ni Escudero, hindi niya pipigilan ang mga kapwa niya senador kung gusto na nila mag-aral tungkol sa rules ng impeachment. Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. Sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House? The filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Tiniyak ni Escudero na mayroon silang panahon para maghanda sa oras na maiakyat ng complaint sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At sa oras na maiakyat na ito sa Senado, titiyakin ng Senador na maayos na may bipresenta ang mga ebidensya na hawak nila sa lahat ng kampo. Trabahoan niyang tingin niya rito at haharapin niya ito bilang pinuno ng Senado. Trabaho ang tingin ko rito. Kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung konbinyente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Marcos, para kang ginisa sa sarili mong mantika. O, di ba? Nagsinungaling siya. Sino ba namang loko-loko maniniwala na hindi siya panic sa impeachment? Pagkasabi niya nang hindi siya panic sa impeachment, 2 days, after 3 days, nagkaroon ng impeachment. Niloloko mo taong bayan. Kaya galit na galit sa'yo, Marcos, ang taong bayan. Pati Iglesia ni Cristo, di ba? Ano sabi? Ayaw nila sa impeachment. Niloloko mo yung taong bayan, eh. Alam mo, iniinsulto tayo nito si Marcos. Akala naman niya, mauuto niya taong bayan. Matalino na po ang taong bayan. Alam mo kung sino nagturo sa taong bayan para maging matalino? Ikaw rin, Marcos. Kasi ikaw ang number 1 budol sa buong Pilipinas. Di ngayon, matalas na sila. Pag ikaw ay nauto ni Marcos 1 beses, tsamba. Pero pag ikaw ay nauto ni Marcos 2 beses, tanga ka na. Hindi na magpapauto itong mga taong bayan kasi hindi na sila tanga eh. Nauto lang sila sa una. Diba? Ako hindi ko po binoto si Marcos. But anyway, ginisa ka sa sarili mong mantika. Sa iyong pagsisinungaling, nakarma ka agad. Digital ang karma, no? Sinabi mo, nagsinungaling ka, hindi dapat mag-impeachment. Yung pala, kasabwat ka. After 2-3 days, may impeachment, niloloko mo kami. After 2 days, 3 days, eto na, may rally. Ang sakit, no? Diba? But anyway, hindi ko alam kung yan ang motibo ng Iglesia ni Cristo. Pero tayo, pwede nating sabihin yun. Kayo mga pulis, huwag nyo kaming sisitahin. Sinusunod namin yung presidente nyo. Ano sabi ng presidente nyo? Ayaw niya sa impeachment. Magrarally kami dito. Sakit, no? Ginisa ka sa sarili mong mantika. Alam mo problema, Marcos? Wala ka ng utak, sinungaling ka pa. Totoo. Tigil-tigil lang yung kangingiwi. Baka kasi yung kakangiwi mo,
Yung kangingiwi mong ganyan, yan ang dahilan kung bakit yung utak mo naluluto. Wala ka nang alam, mali. O, di buwelta sa'yo. Kaya ngayon, tayo mga kababayan, ha? Yan ang sabihin natin. Sinusunod namin ang presidente niyo. O, igisa natin sa sarili niyang mantika. Magrarally kami. Pero eto, seriously speaking, malaki ito. Alam nyo, ang iglesia sa mga barabarangay, malakas yan. At pag talagang nagrally yan, maramihan yan. Oh, hindi ako wala na akong pakialam kung magrarally siya sa veterans, sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, bahala sila. Basta susuporta na lang tayo, hindi naman issue kung saang lugar di ba? No, importante ang bida rito, yung Duterte, hindi naman tayo. Kaya, suporta na lang tayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman kailangan taga-iglesia ka ni Cristo para ikaw ay sumuporta. No? Basta wag lang tayo manggugulo. Sabi mismo ni BP Sara, peaceful assembly. Peaceful. Anong ibig sabihin? Peace. Peace. Suntukan. Hindi. Peace. Peace. Ay, hindi, Marcos. Ayoko yan. Ayoko na Marcos. Peace. Feast yun, hindi peace. Peaceful assembly. So, kailangan yung ating gustong sabihin ay mailabas natin dyan sa kalsada. Kasi, tatandaan ninyo, Marcos! May freedom of speech. May karapatan kami magsalita. Kaya eto na po. Sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat at this time makakatulong po kayo. And we are waiting. Dito lang kami sa Gedli. Waiting ka. Ako personally ang stand ko rito, waiting ako. Waiting ako sa basbas ng presidente. Dating presidenteng PRRD. Waiting ako sa Duterte. To be honest with you, waiting ako sa Duterte. So kung ano sabihin ng Duterte, doon kami. But for the meantime, suportahan natin Iglesia ni Cristo, Child abuser na nga si Castro, Ito yung mga nasa bundok, ito yung mga makakaliwa na. Hindi ko alam paano nakabalik dito sa bansang Pilipinas. Ikaw talaga tama. Salot ka sa Pilipinas. Marcos, wag kang wag kang nguya ng nguya habang nasa camera. Ang pangit tingnan, ganyan ka Presidente mong tao, gaganyan-ganyan ka. Pangit. Ay, ang galing talaga ng Iglesia ni Cristo. Namati si Marcos doon. Marcos, oy! Bawal ang tanga. Nako. Sangayon ako sa'yo. First time. Hindi, sumasangayon ako before. Hindi ko lang binoto. Diba? Oo, meron ako sinasangayuyanan kasi baka sabihin ng tao, wala naman kayo nakita kay Marcos mabuti. Hindi, may nakita kami mabuti. Pag tama nga, palakpakan Kaya lang, sa 10 ginawa niya, 11 ang mali. Kaya mas marami ako napupuna. Di ba? Ngayon. Sangayon ako sa iyo, Marcos. Dito, this time, sangayon ako. Hindi dapat ang impeachment, hindi dapat ang ICC. Pero huwag nyo kaming lokohin. Hindi, Iglesia. Huwag nyo kaming lokohin, Marcos. Iloloko nyo kami. But anyway, kailan kaya ang rally? Sana sa lalong madaling panahon bago magpasko. Bago simulan niyang impeachment, let's go! Let's get it on! Tama, wala nang inaasikaso yung kamera. Dapat nga, kalkalin ng ano niyan ang yayabang ng mga yan. Kalkal ng kalkal kay BP Sara, ipakalkal mo yung mga ari-arian yan. Baka laman lang ng bag niyan, milyon-milyon relo lang na mga yan. Diba, ang daming yumaman ngayon. Pambihira. But anyway, totoo naman. Wala nang naaasikaso kung hindi Duterte na lang. So again, tama siya dyan. Tama yung sinasabi nito sa taga-iglesia. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang
panig. Oh, peaceful assembly naman, sir. Peaceful assembly kami. Sangayon din naman ako, ayaw ko ng kaguluhan. Kukuhanin natin ito hindi sa santong paspasan. Kukuhanin natin ito sa mapayapang paraan. Yung naaayon sa batas. Kaya ng sinabi ko, tama, sumunod tayo kay Marcos. Hindi dapat ang impeachment, kaya tayo ay dapat subigaw sa kalsada. Yon. So, okay. Abangan natin ang detalye nito. And alam ko, lahat tayo dito ay may mga kaibigan na taga-iglesia ni Cristo, no? Ako, meron ako mga kaibigan at abang-abang tayo, magtanong tayo ng detalye. Saan, kailan, na mapaghandaan. But for now, naghahanda na sila. And that is probably a warning shot. It could be, yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, it could be a warning shot. Kasi ang sabi nila, pinagpaplanuhan pa lang. So wala pang detalye. Kung itutuloy nyo yung rally ninyong, kung itutuloy nyo yung impeachment na yan, matutuloy ang rally. Kaya naman, nagbago ng script si Marcos. Ito. Nagpatawag ng meeting. Ito. Pag-usapan natin, ito. Pinatawag ni Marcos sa mga congressman sa Malacanang. Tingnan natin. Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista. Ako, ninervyos. Ay, Marcos. Baka ninervyos ka. Baka mamaya... nasa jet plane ka na naman dyan, Nasa alapaap ka. Hindi. Hoy, wala akong sinasabi. Hindi ako nagbibintang. Baka nasa alapaap ka, ikaw ay nagpapahinga. Daan-daan lang. Baka masobrahan. Brad Pitt. Daan-daan. Baka masobrahan. Medyo ninervyos. Medyo napraning. Oo. Yung mga sasakyan ng mga congressman, namataan sa Malacanang. Yari kayo, GMA. Ba't nyo binuko? Papagalitan kayo niya, no? Magagalit sa inyo ang ABS. Sitwasyon doon, tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Dakong alas 6 nga kanina ng may... Yan, bas lang, House of Representatives, Dakong alas 6 kanina, namataan. At may mga, private cars pa, okay, na nakita. Di umano, dyan sa lugar na yan. Marami daw. Alam naman natin, may numero yung mga congressman na yan. Kaya alam nila kung ano ang sasakyan yan. Siyempre, itong mga taga-media, alam nila, no? But, pagtitingnan natin, kinabahan ka, Marcos? Ninervyos ka? Hindi ako magtataka kung bigla-bigla na lang. Kasi, eto tingnan nyo yung timing. Nag-announce ang iglesia na magkakaroon ng rally. At alam natin ang galawan ng rally. Ang galawan ng iglesia, So isipin mo, masakit yan. Masakit yan para kay Marcos. Masakit yan para sa mga congressman. Tatandaan natin mag-e-eleksyon. Okay, sa 2025. So pag alam nila nakasuporta dito ang Iglesia ni Cristo at nakasuporta rin ang mga taga KOJC, pag nagsama yung mga yan, matatakot yung mga congressman na yan. Matatakot yung mga senador na kokontra. Yung papanig sa impeachment. Kasi paano yung pagtakbo nila? Yung mga re-electionist. Di ba? Siyempre maniniguro yan. Kay Marcos naman, matindi yan. Kasi pagka pumasok ang iglesia dyan at pumasok din ang KOJC, ewan ko na lang. But anyway, hindi ko pinangungunahan Hindi ko pinangungunahan ng KOJC kasi tayo naman ay hindi rin member nun. Hindi rin tayo member ng Iglesia ni Cristo. Pero atin ina-analyze. Dahil sa aking bubwit. Merong mga nag-aantay lang ng go signal. Sa maniwala kayo sa hindi, marami akong naririnig. Di umano. Nag-aantay lang.
nag-aantay ng trigger, nag-aantay ng spark, at nag-aantay kay PRRD. Ako, aminin ko sa inyo. Kung ano sabihin ni PRRD, susunod ako. Diba? At alam ko naman hindi magsasabi si PRRD ng hindi legal. So lahat ng sasabihin niya ay according sa batas. Yun po ang ating susundin. Kaya nga naman, may mga kinabahan. May mga balita tayo na kinabahan dyan sa loob ng house. Kaya ito, si Marcos, di umano, ay ninervyos din. Ha? Kaya nagpatawag. Sa palagay ko, huwag tayong magulat kung magpapalit ng script. Kasi titingnan natin, ginawa na nilang lahat, as in lahat. Kulang na lang, tabunan ng bulkan si BP Sara. And yet, ang dami pa rin nakasuporta. If not for the money, sabi nga ni BP Sara, hawak ni Tamba at ni Saldico ang buong pera ng Pilipinas. Sabi po ni BP Sara yan, ha? Kung wala silang pera, magagawa kaya ni Tamba nagipitin ang mga Duterte. Nevertheless, sa lahat po ng kanilang efforts, kikita po nila ang suporta at pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Including, they know, yung mga senador, alam nila, nag-aantay lang din. Yung iba dyan sa Senate, alam nila, nakapanig pa rin sa Duterte. Iba dyan sa House, tahimik lang. Ayaw lang bumangga ng harapan. Pero alam ng kapwa nila congressmen, mga congressman, alam nila ang panig nasa Duterte pa rin. It's just that ang pinapayagang mag-ingay ay yung panig kay Tamba na Quadcom. Pero pag nag-spark yan at napuno ang EDSA, ito ay sa aking opinion lang, ha? Opinion ko lang ito. Hindi po ako nag-uutos sa mga taong ito. Kasi una, wala naman akong kakayanang mag-utos. Pero, marami tayong nadidinig. Pag dumami ang tao dyan, AFP will follow. Yung iba sa Senado, magsasalita. At yung iba sa House, magsasalita na rin. Yung namiling tumahimik muna at nag-aantay. Ang nangyayari po kasi ngayon, antayan. Okay? Pero pag nakapag-produce, siguro, on the average ng 1 million sa kalsada, tingnan ninyo. Tandaan nyo tong sinabi ko. Opinion lang to, ha? Pero kung tumama, balikan nyo ako, sabihin nyo, Coach Oli, sapul mo. Hindi ko po inuutusan dahil di ko kayang utusan yung mga yan. AFP will follow. Senators, congressmen will follow. And that would be it. Opinion ko lang, ha? Marcos, huwag ka magagalit. Kasi may isip naman ako eh. Nababasa ko yung sitwasyon. May naririnig tayo at may mga kakilala rin tayo sa loob. Okay? Na pinili lang nilang manahimik para hindi magulo. Pero pag nawala na sila ng choice at andyan na, nakasalang na ang taong bayan, that's it. So Marcos, kung ikaw nga ay magpapalit ng script, tama yan. For your own good. Pero, kung ako masusunod, huwag kang magagalit sa akin, BP Sara, ha? Hindi tayo magkaaway. Pero sa akin, maganda nga ituloy nila yung impeachment na yan. Maganda nga. Na magkaalaman. Kasi alam mo bakit? Hindi sa kinakalaban ko Duterte, ha? Hindi naman uusad yan sa Senado, eh. Pagdating sa Senado, tapos na yan. Wala silang numero sa Senado. Kaya hindi po magiging successful yan. Kaya sa akin, Marcos, tuloy mo na. Tamba,
Ituloy mo na, wag na kayo sasabihin, for the sake ng taong bayan, baka may litanya ka na naman ganyang Marcos. Baka may litanya naman tong Quadcom. Papakitang gilas, sila pa ang mabait. Hindi! Kasi mahilig kayo sa drama eh. Nung sinabi ni Marcos, hindi, ayaw namin ng impeachment, hindi yan maganda. Kunwari, nagalit pa si Castro. Kunwari, nagalit pa yung Makabayan Black. Ano sabi niya? Ay, may separation, may branches, separation of executive and legislative. May paganong-ganon pa sila. Drama nyo. Eh, alam naman natin, bata ka ni Tamba, wag na tayo maglokohan. Bata ka, Castro ni Tamba, derechahan, at si Tamba, bata ni Marcos. Meron bang galawan dyan sa kamera na hindi alam ni Marcos? Ginagago nyo kaming talaga eh. Oh. Kaya nga, tuloy nyo na yan. Baka uurong pa kayo. Hindi. Para matuloy ang rally, wag nyo nang baguhin yung script. Tuloy na ang impeachment. Sorry, BP Sara ha. Panig ako sa'yo. Hindi ko po kayo kinakalaban. Pero alam ko naman, hindi mananalo sa bandang huli ang kasamaan laban sa kabutihan. Nang matapos na ito, kasi lagi nilang panakot yan eh. Tingnan natin ngayon yung drama mo, Castro, nagalit ka kay BBM. Kasi itong mga Makabayan Black, itong mga taga-bundok na ito, ha? Yung mga taga-bundok na yan talagang porsigido sa Duterte. Yung iba naman dyan, talagang may agenda lang politika eh. May agenda lang politika. Pero itong mga taga-bundok na yan, talagang yan, babanatan tong mga Duterte. Ngayon, yung drama nyo na magkaaway kayo kunwari ni Marcos, baka magkatotoo. Pagka hininto pa yung impeachment. So, wag nyo na ihinto. Ako suggestion, wag nyo na ihinto ang impeachment.